Saganang mamamayan. Diskusyon ng taong bayan. Serbisyo para sa publiko. Usapang pamayanan. Saganang mamamayan. Programa para sa mamamayang Pilipino. Ang bilis ng araw, Friday na naman. Happy Friday po sa inyo lahat. Masayang Friday, Nelson. Masayang Friday, Jen, at sa lahat ng ating mga kababayan, lalong-lalo na yung nasa ibayong dagat. Tama ka, Jen, ano? Sobrang bilis po ng mga araw, hindi natin napapansin. Huling Friday na po ngayon ng Agosto. So next week, September na pala? Lunes, August 31 eh. Yes. Tapos holiday pa. Ang ibig sabihin, ang susunod na pasok ng mga bata ng nasa eskwelahan, September 1 na. Oo, oo nga, September 1, Tuesday na. Tuesday. At ngayong araw na ito, wala pang pasok. Kinansila yung mga pasok sa eskwelahan dahil Yun na sa may malakas na ulan. At itong hapon banda ay alauna ng hapon, kinansilin na rin po ang pasok sa mga opisina sa gobyerno dito sa National Capital Region. Dito sa Metro Manila, ay makulimlim po, pabugso-bugso ang ulan. Pero, Pero sa Central Luzon, ayun, ang matindi. may pakikita kaming mga video, mga pictures sa inyo. Ito na naman po tayo. Ano, Yes. Yung Bulacan, yung Pampanga, Tarlac, Central Luzon. Sambales, Sa Sambales, meron pang Pangasinan. na-aksidenteng bangka. Oo nga eh. At meron hong 6 na namatay. Yan. Ano ba Yan ito? pala ay nangyari dito sa Mapanuepe Lake. Sikat na lake to dyan eh. Mapanuepe? Oo, parang yung maraming mga nag-ano dyan, nag-photoshoot. Sabi Oho. nila dyan, New Zealand of the North. Ganun ba? Maganda yung Anong bayan ito? Anong bayan? San Marcelino. San Marcelino, Oo. Sambales. Ang problema, yun nga, tumaob po yung bangka. 3 ang nawawala pa. Nako po. Pero namatay 6. Matindi ito. Ayon sa Philippine Coast Guard, kabilang sa mga nasawi, 3 matanda at 3 bata. Oho. At hinahanap pa po yung nawawala pa. 3 din. 1 matanda at 2 ring bata. Oho. Ba't kasi naman nandun sa ano? Ano ba yan? Pampasaherong bangka ba yan? Ano ba story niyan? Kulang ang detalye nitong balita natin eh. Tapos na ba yan? Tapos na, 2 sentence lang. Ganun ba? Anong detalye? Walang ano. Oo. Ano siya? Yung pampasahero? Wala pa. Tabianan po ninyo. Baka meron tayong motor bangka pala, Nelson. Ano sila? Mga mangingisda ba sila? O bakit sila nakasakay sa bangka? Oo. Ang dinig Ano ko ang kanina, parang istorya? mga taga doon talaga eh. Ganon. Sabihin yung pag-uwi sa bahay sila o... Mamaya, kunin natin ang detalye niyan. Sige, baka manghula tayo. Mali pa impormasyon na masabi natin. Pero yun po Yes. yung nakakalungkot na pangyayari. No? So yan na yan. No? San Marcelino, Sambales. Sambales, oo. Yun. Ito pala. Mabilis. 6 nga po yung namatay, 4 na nakaligtas, habang 3 pa raw po yung nawawala dahil nga sa tumaob na bangka sa Mapanuepe Lake, San Marcelino, Sambales. Ayan. Nakilala po ang mga nasawi na sina LB Tiglaw Pabalan, Joanna V. May Tiglaw Pabalan, Sally Serrano de la Cruz, Evelyn Yurick Lagman, at 2 menor de edad. Oo. Hinahanap pa raw yung 3 iba pang biktima na kinabibilangan po ni Arlene Paanan Liwanag. Ito daw po ay buntis at 2 menor de edad na lalaki at babae. Nakaligtas naman po sa insidente sina Julian Pabalan, Balario, Margie Paanan, Balario, Palito Liwanag at Rebecca Paanan. Sa report po ng Coast Guard, ang mga biktima ay pawang miyembro po ng indigenous group na Aita mula po sa Sitio Lumibaw at kagagaling lamang sa isang community health center para kumuha po ng gamot at pagkain ng maganap daw po aksidente. Tsaka nagpabakuna, kaya may mga batang kasama. Ganon, Oo. pagpabakuna sila. Nakasakay po sila ng bangka at naglalayag, hinampas na po ito ng malakas na alon. Tako, sabay ng malakas na hangin. Ayun, kaya
tumaob daw po yung bangkang kanilang sinasakyan. Ngayon daw ho ay patuloy na nag-iimbestiga. Saklap. So galing sila ng health center, pauwi na itong mga ito. Oo. Kaya may buntis pa kasama. Oho. Kasi check up tsaka bakuna nga. Nako po, yun ang disgrasya nga ng Mga bata pa, di ba? Ano? Hindi. Ito pa, ipakita na, tuloy na natin, Pampanga, dahil nga po sa binabanggit namin, ito hong maghapon. Dito sa Metro Manila, baka di gano'n naramdaman, nasa bahay lang po kayo, ngayon po nakikinig kayo sa amin, nanonood. Ito po, sa Porac, Pampanga, dahil po sa walang tigil na malakas na ulan, umapaw na po ang tubig ba sa ilan sa bayan daw po ng Porac. Antindi. Hindi lang basta tubig dyan, no? Mapapansin mo nga, malakas ang agos no? Yung May current. current, oo. Nakakatakot. Di ba? Mabuti. Kulang na lang, lagyan mo ng mga yellow Yung ito. glacier. Oo, tsaka magiging Nepal na di ba? Oo. Oo Ayun, umabot na ng halos Di ba? buwan. Kung may mga kasamang bato yan, giba na yung tulay, di ba? Ayan, no? Mabuti matibay-tibay itong tulay na ito, no? Lakas ng puwersa. Konkreto. Oh, ano pa? Kinabahala naman daw po ng mga residente ng Hacienda Dolores Porac Oo. ang pagtaas ng tubig sa kanilang paligid. Grabing taas naman yan, no? At lalo pa itong tumaas dahil po sa bugso ng malalakas na ulan doon. Maging ang kanilang mga alagang hayop ay inanod na rin po. Kawawa naman yung hayop. Oo, ang alaga ata nila dalag at saka hito eh. Nako lalangoy talaga. Dati na po. Yan po, no? Hacienda Dolores, Oo. Porac, Pampanga. Oh. Dahil naman daw po sa tuloy-tuloy na pag-ulan, mula pa po kagabi, Ayan na. punta naman tayo dyan sa San Fernando City, Pampanga. O city na yan. Ganyan pa rin ang ulan, ang baha. Ang taas pa rin, ano? Alam mo, yung San Fernando, lalo pa dati, anong hindi pa naayos sa mga drainage system dyan? Ibig sabihin, naayos na yan, ha? Naayos pa yan, no, Son? Oo. Kasi nag-improve pa yan. Eh. Oo. At maraming lugar dyan ang nataasan na. Ano daw balita kay Kuya Alex? Nandiyan si Kuya Alex sa Bay San Fernando, di ba? Yun nga, ganun pa rin, eh. Ganyan daw ganun talaga pala. dyan, eh. Oo. Kamusta po kayo, Kuya Alex? Ano ha? At sana yung ating mga kabarangay dyan, maayos po naman ang kalagayan. Akala natin, humupa na ng tuluyan. Ngayon pala, oh. Balik pa rin, eh. Kasi nga, sa ilang araw, ilang linggo na, so silted na, puno na yung mga drainage system natin. Oo. May mga tubig na, eh, no? Totoo. Sabi ko nga, nagpahinga lang ng ilang araw, Konti. eh, no? Oo. Puno pa yun, ano? Yung mga drainage system, mulan ngayon yan. Yan po sa San Fernando, Pampanga. Ito naman, punta naman tayo sa Mangkatyan, Pampanga pa rin. Hindi ko masyadong alam yung lugar na yan, Mangkatyan. No? Ayan. Porac din. Aparte pa rin ng Porac. Mangkatyan, Porac. Kaya pala hindi natin masyadong alam, eh. Kaya, Dati nang ganyan ang ano na yan, ha? Ibig sabihin ba, hindi na humupa, ano? wala. Ito nakalipas na mga linggo, ganyan na po sitwasyon eh. O mas tumaas pa nga, eh. Oh. Tinan mo yung bahay, oh. Oho. Abot na halos sa kisame, eh. Nagbayanihan na raw po yung mga residente dyan para makalikas lamang at mailabas daw po sa kanilang mga bahay ang kanilang mga gamit. Ay, mataki mo yan, no? Malamang may kasama pang lahar yan. Saka pupunta dyan naman, di ba? Oh. Ayun pala yung ano, yung nagbabayanihan sila. Tumatawid na. Lumilipat dun sa mas mataas-taas. Nako po. Oho. Meron palang dam din dyan sa may, ano naman, Florida Blanca dyan. Ganon. Ano nangyari? Yan? Malamang mini dam yan, ano? Oo. Diyan po sa Fortuna San. Fortuna San Isidro Dam. Ayun. Fortuna. Ayun, karugtong. Yun pala. San Isidro Dam. Oo. Akala ko paano. Sa Florida Blanca, Pampanga. Oh, patuloy din daw po ang pag-ulan doon. Dulot po naman ng habagat. Aha. Isang bahay po ang tuluyang inanod ng baha. Ito naman sa Santa Rita, Santo Cristo, Lubao, Pampanga na po ito. Ay, hindi na makaalis yung video natin. Ayan na. Lubao. Oo. Ang lakas, oh. Malakas. Ayun, kinakain na yung gilid, no? Rumaragasan tubig. Ay, tayo na may bahay. Yung bahay. Ay, Nako. Ay, nako. Konkreto pa naman yung Bago pa bahay yung niya. bubong, Oh. oh. Baka nagpaayos pa ng bubong yan, eh. Malamang iyak yung may-ari niya. Iyak talaga. Ay, sa akin nga, puno lang ng mangga. Iyak ako. Ayan pa, bahay. I-up mo nga yung background direct. Mayroon siya sa tayo mga taas sa paligid eh. Oh. Oo, ang
ganda pa naman ng bahay. Ano? Santo Cristo, nadadaanan pa. Ano nga yan? Mababa nga yung lugar dyan. Ayan na. Buti walang tao, di ba? Oo. Oo. O sana nga walang tao, ano? Mukhang nakaalis sa siguro dyan, yung ganyan sitwasyon, ano? Oo. Kinain na ng tubig baha yung gilid, no? Oo. Kung ikaw ang may-ari ng bahay niya, paano ka hindi magngingit-ngit yan, no? Wala ka ng bahay, wala ka pa lupa. Wala ka ng lupa eh. Kinain na rin ng ilog eh, di ba? Oo nga, no? Papasabi may, hindi, ako nakabili ng lupa at bahay dito. Lupa, saan yung lupa ko? Wala na yung bahay niya. Wala no? na. Yan, ang malungkot yan. Masaklap. Ito yung dam na sinasabi kanina. Ayun. Hindi eh. Ay, lakas na Nakakasa. nakakalungkot. Oh, yan po sa Pampanga po yan, ha? Oh, ipinakikita po namin. Lipat tayo ng... Davao City, Ha? sentro ng flood control eh. Teka lang, mayroon ba tayong Davao City dyan? Davao City. Wala yata ulan doon. Ayun? Nandito lang. Oh, andito. Hindi, kasi itong tubig na ito sa Pampanga, galing Davao yan eh. Oo, tama. Galing Davao to. Oo, yun ang... Kasi epicenter ng ano yan eh, ng baha yan eh. Tama, oo. Sa tingin ko, galing Davao yan. Eh, balita ko, pati yung tubig ng Davao, hanggang Navotas City, nakarating din eh. Ayun nga, tama ka. Ano, Yan, ano oh. ba nangyari sa Navotas? Humampas po ang malalakas na alon sa dalampasigan ng Tango sa Navotas City. Lakas. Dahil po sa matinding ulan, ngayon pong Biyernes, ngayong araw na ito. Oo, lahat yan ngayon lang pong araw na to, ha? Yun, oh. Wala tayong pinapakitang bidyong luma. At napag-alaman na ang lakas ng alon na yan, galing Davao City. Adlib po yun, adlib. Inadlib ko na, hindi po kasama sa script yun. Ayan, oh. Ang lakas talaga. Ay, buti pa yung breakwater nila, hindi na Hindi titibag. nasisira. Ano? Eh, kasi konkreto yun kung mga breakwater dito sa Metro Manila. May bahay pa yun, no? Di ba? May mga bahay nga yan. Oo. Oo. Ayun, eh, sana naman eh, nailikas na yung mga tao doon, ano? Ayan po. Oh, Sambales naman tayo. Ayan. Oh, Sambales. Balik tayo sa Sambales. Oh. Not passable po sa lahat ng klase ng mga sasakyan ang National Highway Barangay Mabanglit. Anong bayan ito ng Sambales? Botolan. Ayun, Botolan. Botolan. Oh, yan, oh. Not passable, pero yung sasakyan ito, nakakapas eh. Ano yan? Bus, malamang. Victory yan. Victory Liner. Oo. Botolan. Ayan, yung kulay dalaw. Ayan, ayan ang hinahawakan ko dati. No? Nasa masakay ko ganun dyan. ba? Eh. Oo nga. Oh, nakasakay ako sa bus na yan. Yung papunta ka dyan. Oo, Oo nga, oo. tama, no? Kabisado mo nga. Yeah, eh, sabi ko sa'yo, yung dilaw na yun. Eh. Lalo na nung nanliligaw ka pa dyan. Araw-araw Oo. ka nagbubus eh, no? kabisado. Lahat ng bus na sakyan ko dyan eh. Kaya nga. Oo. Iba talaga pagka in love eh, no? Ayaw naman. Lahat eh. Siguro kahit ganyan ka ba, eh, pumupunta Hindi, ka pa. pinatutuloy ko yung driver. Huwag kang hihinto ka ko. Delikado tayo dito. Baka sabihin, saan ako natuloy eh. Ayan o. Botolan yan. Botolan. Eh parang, akala mo yung ano yun o. Barangay Mabanglit. Ayun. Oo nga, dinadaanan nga yan. Papunta ng Santa Cruz. Oo. Nako po. Eh yung Botolan eh, medyo mababa talaga yan eh. May tabing dagat na yan, di ba? Yes. Pag dumako-dako ka pa ng banda roon, eh, marami akong kakilala dyan, Nelson, na mga may-ari ng beach resort kasi, dyan sa may lugar na yan, yung kakahaba ng Sambales. Ngayon daw, inanod yung kanilang mga, yung resort, yung tag doon, yung kanilang mga cottages. Oo. Wala daw natira. Nako. Oh, eh, malaki-laki din ang puhunan nila. Kasi umangat daw yung tubig, galing sa dalampasigan, eh umabot hanggang doon sa kanilang mga ipinagawang mga cottage. Ang isang cottage daw, nakakahalaga ng mga 20 to 40,000 eh. Yung kubo na maliit ba? Oo. Yung mga kubo, yung mga nabibentang ganon. Yes. Eh, ang kalamitan doon, 5 hanggang 10 ang pinagawa nila. Lahat daw ngayon. Wasak. Hinahanap daw nila kung saan napunta. Wala na eh. Naanod na. Hinanod. Tinangay na yun. Ang lakas ho ng current daw eh. Oo. Masyadong tumaas yung tubig. Sa punta naman tayo sa... Mindanao tayo, Mindanao. Ayan, yan, sakto. Oh, meron tayo? Meron po. Saan yan? Tako, zero visibility po ngayon sa Mindanao. Naku po! Hindi na makita ang daraanan. Pasado 1:00 ng hapon. Ipakita mga direct.
Mindanao Oo nga, no? Avenue. NLEX Mindanao. Oho, Mindanao Avenue po ito. Oh, malakas ang ulan. Oo, kita mo yung wiper, talaga namang, di ba? Maganda rin yung pabango niya, no? Oo nga, ano, yun ba binibenta dyan? Yung pabango-bango na? Zero visibility. Oho. Ayan. Dahan-dahan lang po, no? At buti yung NLEX, di ba dati yung NLEX ay Balintawak area na yan, hanggang doon sa may Kawayan eh. Traffic na dyan. At saka tumataas ang tubig, buti nga hindi, no? Wala tayong report na... Kasi hindi naman masyadong malakas ang ulan dito. yung yung lang, dami. madilim lang. Oho. Saka binubuhos niya sa unti-unti eh. Ipakita mo nga direct yung yung Facebook Live ng NLEX. Kunin mo nga kasi makikita mamaya. naman. Tingnan natin. Tingnan mo kung ano lang ang sitwasyon. Kasi yun na live. Live, At saka real time yun eh. Live situation. Ikat mo. Kunin mo doon sa ano. Sige. Tingnan natin maya-maya, ha? Kung ano ang sitwasyon. Doon, ngayong oras na ito mismo. Real time yun eh. NLEX. Ano ha? Yan nga po yung naranasan kayo. Sige, habang hinihintay natin. Ano ha? Yan po ang mga naging sitwasyon. Meron pa tayo sa Mountain Province. Mountain Province naman, ako, hindi rin po nakaligtas sa tindi ng ulan ho doon, ha? Hindi na po madaraanan ng mga motorista ang Baguio Bontoc Road. Meron pong gumuhong lupa. Naku. Landslide, Sitio Tiktik, Barangay Bontoc 3. Ayon po sa Mountain Province DRRMO, dahil daw po ito sa malalakas na ulan, kahapon pa. Ayan, no? Natabunan na talaga. Wala na, Hindi na ka talaga makakadaan dyan. Going to Mountain Province po yan. Ano ba? Part ito ng Halsema Highway? Kasi yung mahaba na yan, galing ka ng Halsema Highway yan eh. Oo. Pasigsag-sigsag yan. Totoo yan. Alam mo ba, ako naka-experience yan. Hanggang doon ako sa Atok, umatras ako eh. Ayaw mo na. Ayoko na. Sabi sa akin eh, tutuloy pa ho ba tayo? Saan ba tayo punta? Bontoc ho tayo. So mula dito sa Atok, may ilang oras pa. Mga 5 oras pa po. Ako po. Mahilong-hilo na ako. Iikot tayo paningin ko. Ako ilang ulit na akong niyayayang pumunta dyan eh. Ha? Ganon? Kasi gusto ko nga rin makita yung hagdan-hagdan pala yan eh. Oo. Pag iniisip mo yung biyahe, parang no? Kasi gusto kong itry. Umabot naman kayo hanggang doon sa Bontoc na meron silang yung view deck ng Bontoc, View Deck 3. Sabi ko, ba maganda Yung pala, pakalayo pa. Mula pala doon, paakyat. Hindi, Atok, hindi pala Bontoc. Iba pa yung Atok, Benguet. Atok. Sabi ko, Benguet pa lang ba tayo? Opo, hindi pa ko tayo nakakalimpas ng bayan. Pakalayo pa rin pala. Sabi ko, pwede ba umuwi na tayo? So bakit ang ulo ko pati mga kasama ko sa bahay Balikan natin dyan yung nangyari sa Nepal. Kasi kahapon, di ba sinasabi natin, maraming nawawala at maraming mga nationality. May UK, Yes. British, meron Chinese, Japanese, may South Korean. Sa latest natin, meron palang isang Pilipinong nadamay na hanggang ngayon daw po ay meron na. Nawawala pa. Kasi sa report kaninang umaga ng ating mga opisyales, parang wala daw. Pero ngayon, meron na. Nakumpirma ho ng Department of Foreign Affairs na meron daw pong isang Pinoy ang kabilang sa nawawala at hinahanap ngayon dahil sa nangyaring flash flood sa Nepal-China border. At kumpirmado na rin daw ang identity ng Pilipinong nawawala. Ayon sa opisyal na record ng Department of Tourism ng Nepal, so turista ito. Nakalista bilang nawawala si Juan Carlos Manalo ng Pilipinas. Juan Carlos Manalo. Nakilala siya bilang bahagi ng isang trekker society. Magte-trekker nga sa Ang dami kasing bundok dyan eh. Number 22, Philippines. Trekker. Nananawagan sa social media si Chaira, na kapatid ni Juan Carlos, para sa anumang impormasyon tungkol sa kanyang kasalukuyang kinaroroonan at tulong sa pakipag-ugnayan ng mga otoridad ng Nepal. Dapat mahanap din nila itong mga nakalistri dito. Kasi sigurado, kung merong nakaligtas dyan, maaaring makapasama yung Pilipino. Kasi kung trekker, grupo yan eh. Grupo ng mga trekker yan. Yes, oo. Bihira kasi ang trekker na isa lang mag-isa lang siya. Pero usually, grupo yan kasi nagtutulungan yung mga yan eh. Ayan nga, August 27, yung listahan ng mga
nawawala. Oho. Marami talaga, no? Medyo, iba't buong bansa, parang Buong mundo, meron, may no? representante, no? Oo. Kasi di ba nandyan yung papuntang Mount Everest. Oo. Tapos before that, ang dami pang mga Yung Himalayan, location ano dyan. di ba? Oo. Yung Himalayan, tsaka yung river pala dyan, talagang dinadayo pala ng mga turista yan, eh. Party Russian, Singaporean, meron. Oo. Yan daw yan, parang pangarap ng mga trekker, mga mountain climber, kapag ka nakaakit niya sa lugar Pag na yan. nakapunta ka dyan, ay... Isang malaking accomplishment para sa kanila, eh. Ayun. Pero mamaya, Jen, ito palang nangyari sa Nepal, Oo. pwede ring mangyari dito sa Pilipinas. Ako, yun nga raw ang ano. Ha? Meron Alam lang mo- konting pagkakaiba. Wala lang tayong glacier, yung yellow. Oo. Pero ano kaya yung... Saan kaya yan, ha? Malaman ho natin mamaya. Mamaya, ano? Kasi meron palang inilabas na statement ang UP, yung Project NOAA. Ano ha? Tungkol dito. Yes. Ito, ipakita natin yung live mula po doon sa NLEX. Ayun na, nag-traffic na yung Balintawak Toll Plaza. Anong lugar itong ano? Yung sa may gilid na hindi gumagalaw. Mindanao, Pa-exit ng ano ito? Balintawak. Hindi. May kawayan southbound. Ngayon nasa baba. So kung southbound, papasok ng NLEX ito. Ayun. Hindi, yung nasa baba yan eh. Yung pangalan nasa taas eh. Ano iba ba yun? Ayun. Ayun. Yung so may kawayan southbound, medyo ano pa. Maluwag-luwag pa. Maluwag, green and go. Ito na sa may gilid na ito. Anong lugar ito? Ito itong sa unang Quadrado. Balintawak Toll Plaza. Balintawak Toll Plaza. Ayan. Tapos yung sa kabila, Mindanao Toll Plaza, yung nasa Pa-exit dito ng kanan. ano. Oo. Pero parang hinto na dito. Mahaba na yung pila Mahaba dito sa yung ano. pila. Paalabas ito ng ano? Palabas yan, palabas. Ganon. Mahaba-habang lakbayin ito. Sana nga. Ay, hindi. Ito ay, tama, palabas. Palabas yan ng going north yan. Oo, hindi pala palabas, papasok. Tama ba? Palabas ng Metro Manila. Oo, palabas ng Metro. Palabas ng Metro Manila. Papasok ng NLEX. Papasok na. Hindi naman kahit hindi. Palabas, papasok. Palabas ng Metro Manila. Yan, pero papasok naman ng NLEX talaga. Tama naman. Papasok kasi may Oho. may harang eh. Toll Plaza pala yan. Ano? Oo. Yan po ang sitwasyon. Nako, kung kayo po ay bibiyahe at dadaan dyan, samantala nyo habang ganito pa po ang sitwasyon, ano? Ayan. Yung San Fernando Interchange, itong lugar na ito, sa baba ba ito? Yung palabas na ba ito ng San Fernando? Mahaba na rin yung pila. Doon So sa itong gilid. pang-anim na kwadrado, San Fernando. San Fernando exit ito. Nasa... Yung maluwag naman ng konti, going to Mexico, Angeles. Yes. Ayun. Oho. So, yan po, mga kababayan. Naku. Ingat po kayo sa paglalakbay. Friday po ngayon, ano ha? Baka ho ang ating mga kababayan ay, ano tawag ito? Mayroong mga hindi inaasahang pangyayari. Pero ingat po. Lalo po kung kayo sasakay ng mga sasakyang pandagat, barko, roro, ferry, iba pa. May paalaala po ang PPA. Panoorin po natin. Ito po, oh. The Philippine Ports Authority, or PPA, is the nation's premier maritime agency, steering the course of progress through the archipelago's vital ports and harbors. PPA is among the strongest economic performers in Southeast Asia, according to Drury Maritime Research. This translates into bigger figures for the economy, creating a ripple effect in all sectors. PPA's mission is to provide modern, sustainable, and resilient port infrastructure and facilities to provide responsive, reliable, and efficient port services, and to promote a regulatory framework that is transparent, fair, and relevant to the needs of all stakeholders. To keep pace with the global trends and improve operational efficiency. The PPA has implemented various technological upgrades,
mas maganda lang pong bumiyahe ngayon sa ating mga pantalan dahil nakita naman po natin mas madali na, mas convenient para sa lahat. Lahat po ito ay bahagi ng ating pagsasaayos ng ating mga pantalan para na rin po sa matagal ng hinahangad o nire-request ng mga pasahero natin na gawing mas maganda at mas kaaya-aya po yung mga pantalan natin, lalong-lalo na po yung mga terminal para po sa lahat. Legasiya po nating lahat ito na tayo ay makakaalala so many years from now na tayo po ay naging bahagi ng pagpapaunlad po dito sa pantalan. The Philippine Ports Authority stands resolute. Its mandate, vision, mission, and transformative projects, setting the course for a maritime future that resonates on a global scale. Philippine Ports Authority, linking the Philippine Islands to the world. Salamat po, PPA. Magbabalik po ang Saganang Mamamayan. Mga kapatid, mga kabarangay, mga kasambahay, mga ka-SGM, panaloklak na. Heto na po ang panalo tip para masulit ang budget natin sa bahay. Doon na tayo sa Always Panalo. Yan po, ako green na green. Pure gold dyan, pare ko. Mababa ang presyo, very convenient sa dami ng stores, nationwide at laging kumpleto. At may Pure Gold mobile app din po. Kaya doon sa mga ayaw pa pong lumabas, mag-order na po at magpa-deliver via Pure Gold Mobile. Download nyo na ang Pure Gold Mobile. At sa patuloy pong laban kontra lamok, may bagong proteksyon para sa bawat pamilya. Lion, Tiger, Mosquito Killer Coil. Isang sindi, tuloy-tuloy ang proteksyon buong gabi. Tangkilikin sariling atin. Siguradong may FDA permit, nasa tamang timpla at hindi nakakalason. Safe, matibay at sulit sa budget. Tigre sa tapang, Lion sa lakas. Lion, Tiger, Mosquito Killer Coil. Lamok, tepok. Kapag cancer ang kalaban, bawat araw ay isang laban. Pero sa gitna ng takot at pangamba, may isang bagay na hindi dapat mawala. Hope o yun pong pag-asa. Tuklasin natin ang bagong treatment options na magbibigay ng panibagong pag-asa sa buhay hatid po ng Guangzhou Modern Cancer Hospital. Panoorin po natin ito. Guangzhou Modern Cancer Hospital, accredited by JCI, 18 cutting-edge minimally invasive technologies for precise treatment and faster recovery. We have helped thousands of patients successfully fight cancer. For inquiries, call the following contact numbers: 8633-8599, 0962-838-9559, 0995-518-4836, or visit www.asiancancer.com and Modern Cancer Hospital, Guangzhou, Philippines Facebook page, or email gcmch.ph@gmail.com. Marami ang mga nagdiriwang ng birthday ngayon, Nelson. Sige, bati muna tayo ng birthday. Oo. Una po ang Ka-Brady Santos ng Bulacan West. Talaga? Ka-Brady, Oo. kamusta po kayo? Mabahala ngayon. Mabahala. Pero siyempre, kinakailangan natin celebrate ang inyong birthday. Yun, ha? Magpasopas tayo niyan. Yan. Na may isang talyasing sabaw. Yun. Para umito pakiramdam. Ka-Brady, happy birthday po sa inyo. Ha? Ayan. Ayan. At happy birthday daw po kay Calvin Lingat. Ayan, anak ni Kuya Dandro to. Ayan. Birthday bukas. Aha. Ayan. Iba naman yung batang si Calvin na ating... Hindi, iba yun. Iba yun. yung talagang suki-suki Bata natin. pa yun masyado. Si Calvin Perez, na kapitbahay natin. Oho. Birthday din daw ng Carico. Carico, happy birthday. Ito Carico ay Melgar. Sa Melgar, Rico Melgar. Sa Quezon. Sa Quezon,
Linggo ang birthday. Ayun. Bumabati ang kanyang may bahay, si Ate Mary Ann. Ayan. Ayan, Tinext happy niya sa akin birthday. ni Ka Joji, ano yan eh? Aba, talaga, Manalansan. no? Talagang- Sabi ng Ka Joji bumabati po ang sa kaarawan daw po ng Ka Rico Melgar Ayun. sa Linggo. Yan, Linggo nga. Mga taga-lokal po ng Gumaca, Quezon. Happy birthday daw po kay Ka Dolores Clavecilla. Ito naman ay binabati ng mga taga Karama, United Arab Emirates. Yan. Yan. Mamaya, meron pa tayong mga pagbati pero nasa linya na pala ng ating komunikasyon. Ako, pakinggan niyo po ito mabuti ha. Ito na po, kahapon pa natin ito hinahanap. Ang nangangasiwa po ng Project NOAA. Professor Alfredo Mahar Lagmay ng UP Resilience Institute, Executive Director. Prof, napapanood po kayo sa Net25, napapakinggan po sa Radyo Agila, at live din po sa aming mga social media account. Muli po, ako si Jen, kasama po si Nelson. Prof, magandang hapon, kamusta na po kayo? Hello, magandang hapon po, Jen and Nelson. Opo. Salamat sa pag-imbita. Nako, alam nyo, naaala-ala kayo ng ating mga kababayan. Kapag kami mga trahedya, mga sakuna o dilubyo, sabi ko nga, dapat buong taon, lagi namin kayo naaala-ala. Kasi napakarami nyo pong rekomendasyon para maiwasan ang hindi inaasahang pangyayari. Nelson, ha? Yes. Una po, pag-usapan natin yung nangyari doon sa Nepal. Yung boundary po ng Nepal at saka ng China. Kayo ba, sa initial assessment nyo, ano talagang pinag-ugatan nun? Bagamat malayo tayo doon, Prof. Well, yung nakita kong rumaragasa, no, na mabilis, na parang putik, na may dalang bato, na parang flash flood, di ba? Pero Opo. may dalang mga parang ibang klase, parang may mga dala siyang putik na marami bato, tapos yung mga deposito na nakita ko, malalaking bato, Malalaki. nagkalat. Ang tawag po doon ay debris flow, no? Pagka nalapag na yung mga putik, yung mga bato, yung nagiging parang tubig na lang. Aha. So yung debris flow parang baha siya, pero ang laman niyang debris flow ay graba, buhangin, tapos minsan mga malalaking bato. Opo. At ang tawag doon debris flow. Pero yun yung baha na may mga bato na nakita natin na rumaragasa. Pero ang pinagmulan mukhang sa nakikita ko sa social media, ang mga sinasabi ay mukhang merong glacier doon sa kabundukan Yun na nga sa po, Himalayas. Oho. At natunaw yan dahil mainit siguro mas mainit than normal. At yan, bumigay at nag-release ng tubig. Yung tubig na yon habang rumaragasa, dala-dala niya yung mga bato. Ang tawag doon ay debris flow. Debris flow. Debris flow. Wala ho tayong glacier. Tapos wala naman tayong bundok na Wala tayong glacier. Opo. Wala tayong glacier, pero marami tayong debris flow. Pero hindi ayun. ang tubig nanggagaling sa buhos ng ulan na malakas tuwing may bagyo. Yan. Opo. At nagkakaroon tayo ng debris flow at marami tayong ganyang ehemplo katulad doon sa yung naglibing sa Barangay Andap noong 2012 nung dumaan yung bagyong Pablo. Aha. Meron din tayo yung mga sa Abuyog Leyte noong 2022. Debris flow din yon, tapos umabot do sa dagat, tumakbo yung mga tao, pero naulahan ng debris flow yung mga takbo ng tao papuntang dagat, naging tsunami, tapos namatay sila do sa tsunami. Oho. Meron din tayong debris flow dito sa Arayat, no? Pero kapag yung debris flow, ang mga bato ay batong bulkan, ang tawag doon lahar. Lahar flow. So kaya lahar itong, lahar ang tawag. Pag ang materialis na dala-dala ng mga bato ay batong bulkan. Aha. So itong nangyari sa San Marcelino, Yes. yan, pwedeng debris flow din yan. Pero dahil batong bulkan, lahar ang tawag. Actually, yun po sana gusto kong bigyan din sa ating mga kababayan sapagkat wala tayong glacier, wala tayong Himalayan, wala tayong bundok na sinlaki ng Mount Everest. So ibig sabihin, bagamat napauna nyo na po, hindi tayo ligtas sa mga pangyayaring ito kasi sa atin po ang gumugo, boulder,
at saka yung malalaking yung lag, yung pinutol na Troso. puno, troso. Prof, O yan, oo. Yun nakita natin. May mga daladala din sa mga troso, no? Opo. May mga nakita ako debris. Halo-halo, bato, mga kung ano-ano na nadadala ng tubig. Pero pag sinabing debris flow, ibig sabihin nun, parang madami masyado yung dala niya mga bato, tsaka mga buhangin, na hindi na sapat na tawagin lang siyang baha na, na flood, no? May specific term ang mga scientists doon, ang tawag nila ay debris flow. Ayun. Napapansin niyo ba, Prof, na ang mga baha ngayon, yung ragasan ng tubig, sobrang lalakas na no? May current, yung yung current, puwersa niya. Hindi kaya tulad dati, bumabaha o tumataas ang tubig ngayon, talagang, anong tawag, rapid yung violent. Oo, depende po sa lugar, ano? Yan, kasi bundok yun, talagang rumaragasa yun. Ang description nga na may isa akong nakita it's like liquid cement that cannot be outrun. So, mabilis ang takbo niyan. Maabot yan ng 100 kilometers per hour, 90 kilometers per hour. So, mahirap takbuhan yan pagka papunta. Mabulaga ka. Dito sa Pilipinas, marami po tayong mga ganyan, pati yung bagyong Reming. Opo. Yung Reming, naalala natin noong 2006. Ayan, ayun, lahar ang tawag doon. Pero isang uri ng debris flow yun kasi, batong bulkan. Pinag-iisip pa ako ng saan. Noong Lando, noong 2015. Sa Ginsa-Ugon. Hindi Ginsa-Ugon, sorry. Hindi. Sa Gabaldon, dito sa Nueva Ecija. Nueva Ecija, Gabaldon, Nueva Ecija. Napuntahan ko yan. Naku, Malaking bato. 20 million cubic meters ng mga bato, gumuho, Yes. tangay-tangay ng rumaragasang tubig, na daming bato, debris flow ang tawag doon. Nakita ko yung Prof. Nilibing niya yung mga komunidad. Nilibing niya yung mga komunidad. Taawa ng Diyos, walang namatay kasi naabisuhan sila ng tama, lumikas sila ng bago natabunan yung kanilang kabahayan. yung naalala niyo yung Saint Bernard, ano ba yun, di ba? Leyte din ata Leyte yun. yan. Ang tawag naman po doon, yung Saint Bernard sa Ginsa-Ugon, ang tawag doon ay debris avalanche. Isang uri po ng Debris landslide avalanche yun. naman. Oo. Yes, oo. Iba ang scientist, ang tawag doon, debris avalanche. Pero pagka yung dala-dala ng tubig, tapos mas marami yung bato sa tubig, debris flow ang tawag. Meron namang isa yung sa Cagayan de Oro na yung galing sa bundok, wala silang kamalay-malay, umuulan pala doon, nabigla sila. Bakit biglang malakas ang current galing sa bundok? Kasi sa Patag, walang ulan, Prof. Minsan kasi, yung pagka medyo kadukan, yung mga mas malakas ang ulan doon. Mayroong Opo. tinatawag na sa mga scientist na meteorologist yung orographic effect. Pagka may bundok, mas yung ulan sa baba, sa Patag ay biglang na i-enhance yung pag-ulan doon sa bundok, no? Opo. So pag umulan na malakas doon sa bundok ay ayun, nako, pwedeng magka-landslide ng katakot-takot. Pag bagyo, minsan nakakabilang kami ng mga 1,000 mahigit, halos 2,000 landslide sa taas. Pag nag-iba yun, mga maraming landslide, meron ng source ng bato. So dahil tuloy-tuloy yung ulan, maghahalo ngayon yung tubig at saka bato. Yan, buhangin. Ayan, dadalhin niya yan. Gagawin niya ng debris flow at raragasa na yan sa kabundukan. Ang kakaibahan lang doon sa Dipal, imbis na tubig na galing sa bagyo o malakas na buhos na ulan, nanggaling doon sa natunaw na glacier. Ang tanong ho ngayon, Prof, ganito, sa Project NOAA, ito bang mga panganib na ito ay natukoy na natin at meron na ho ba tayong rekomendasyon sa national government ng mga hakbang na dapat gawin? Actually, dati meron kaming ginagawa niyan. Talagang pinag-aralan namin yan, yung mga lugar na pwedeng tamaan ng debris flow. Opo. Meron yan sa Project NOAA. Nakalagay doon, debris flow. Pag clinic nyo siya, lalabas ang 1,115 na area sa Pilipinas. Ang dami pala. Na pwedeng tamaan yan ng ganyang klaseng debris flow.
no? At maganda nga na ini-interview nyo kami kasi ito ay magandang kaalaman, ano? Dahil baka mamaya hindi nyo alam na pwede kayong tabaan ng gano'n. Hanapin nyo yun, yung mapa sa Project NOAA, nakatukoy doon kung yung inyong lugar, yung inyong neighborhood, subdivision, ay nakatutok doon sa lugar na pwedeng tamaan ng debris flow. Yun nga po ang tanong doon, may mga rekomendasyon tayo na dapat lugar na ito ay walang tao, maganito hakbang, ang LGU po dapat ito i-prepare. At nasusunod ba yung mga rekomendasyon natin yon, Prof? Alam niyo po, sa ibang bansa, no? Merong pinagbabawal yan. Lalo na yung mga... Prof, nagsasapi po kayo. Pakiulit po. Hello, ang tawag doon sa lugar na yun alluvial fan, no? Doon sa headwaters ng alluvial fan. Sa ibang bansa, bawal po yan. Bawal magtayo dyan. Pero dito sa Pilipinas, ang dami na nakita. Pag tinignan niyo po yung Project NOAA, ay ang daming mga komunidad doon. At siguro dahil kaya doon tumira dahil may ilog, may tubig. O kaya yung kapag nagbabaha, maganda yung kalupaan, mataba yung lupa, masagana ang ani kapag nagtanim. Dito sa Pilipinas, hindi po ako nakikita na nandun sa path ng posibleng debris flow. Oo. May nakikita akong mga area na may mga nakalagay na this area is a flood-prone area. May mga ganun pa, mga babala Pagka ganun ba ay dinidiscourage na magtayo ng mga residential na bahay doon? Sa totoo lang dapat, di ba? Pero minsan kasi kapag hindi naman tag-ulan, tuyo naman yung mga sapa hindi naman nakikitang may tubig, no? So minsan nga tinatayuan natin ng subdivision. Yun. Ayan. Nawawala na yung sapa kasi ginawa ng konkreto, ginawa ng subdivision. Oo. At ayan, kaya nga palagi namin ini-emphasize na kailangan mag-land use planning ng tama. At yung land use planning na yon, iiwas dapat yung mga pagtayo ng bahay, yung mga sadyang lugar na mapanganib. Pero siyempre, hindi naman palagi nasusunod yon dahil siyempre, lupa yan ang pinag-uusapan natin. Oo. Prof, katulad nitong nangyari na ito pinapakita namin kanina sa video, yung mga bahay na nasa tabing-tabing ilog, Konkreto pa ang problema, nung rumagasa yung tubig, tinanga yung lupa, ay pati bahay na inanod, na bumagsak. Ayan. Oo. Talagang ganon. Kasi yung mga floodplains na tinatawag, yung mga patag na lugar sa gilid ng ilog, ang tawag dyan ay floodplain. Kaya patag yan kasi kapag umapaw yung tubig ng ilog, nababaha yung gilid. Tapos pagka na-deposito yung mga bagong mga buhangin, magiging patag siya. Kaya ang tawag floodplains. And floodplains are a natural part of the river. So kapag malakas talaga yung ulan, aapaw yung ilog, uokupyahin niya yung lugar na yon na floodplain at talagang baha yun. So hanggat maaari sana iwasan natin yung mga lugar sa sa ibang bansa ang tawag make room for the river. Ibig sabihin noon kapag malakas yung make room for the river. So ibig sabihin noon kapag tag-ulan, pahayaan mong pumunta siya doon sa floodplain. Wag mong babarahan yun, wag mong tatayuan ng mga subdivision yun kasi mapipinsala sila. Di ba? At yun po, yung mga, lalo na may climate change, mas yung dating minsanan na malaking baha, napupunuin niya ng tubig yung floodplain, ngayon, nagiging mas madalas na. Imbis na, for example, yung probability niya ay 1 every 100 years o minsanan sa isang buhay ng isang tao na bubuhay ng 100 taon, minsan ngayon, once every 5, once every 10 years na. So, mas mataas natin nakikita. At saka, Prof, ang napapansin namin, lalo na dyan sa Zambales, naghahanap ng bagong daan yung mga ilog. Kasi di ba meron malaking-malaking ilog dyan, yun ang walang tubig
Di ba? Puro kasi buhangin yun eh. Puro lahar. Oh, at yun, naghanap na ng ibang mga daanan yung tubig, Prof. Normal po na behavior ng ilog yon, no? Talagang nag-shift yan. Shifting paths ng river system. Lalo na kapag patag yung lugar, talagang nag-shift siya o lumilipat siya. So, pag lumipat siya, doon naman siya magtatambak. So, pupunta na naman siya sa ibang lugar. So, tatambak na naman siya doon ng mga buhangin, tapos lilipat na naman siya. Ganon talaga ang behavior ng mga ilog. At pagka ganun, hindi mo siya pwedeng parang pigilan. Gagawan mo siguro ng ng embankment, ba gano'n? Siguro kayang pigilan kapag maliit yung baha, Yun maliit lang. yung tubig, hindi lumaki masyadong mabilis yung ragasa. Oo. Pero pag dumating na yung dilubyo, tapos Ayun na. maragasa yung paano natin pipigilan yan? Pag inisip natin na kaya natin mas magaling tayo sa kalikasan, Ayun na. nakamali tayo. Trahedya na. Oo, tama Yan. po. So, trahedya na ang kalalabasan. So, Prof, bago tayo magtapos, paano dapat ito tinatrato ng ating gobyerno bilang implementor po ng mga umiiral na batas natin? Lalo yung flood Well, control. Lalo po yung flood control. Opo. Well, unang-una, kailangan sundin natin yung mga hazard maps, no? Merong mga hazard maps na nagpapakita kung nasaan yung mga lugar na walang panganib, no? Kasi hindi naman, ang hazard map naman, hindi para ipakita yung hazard, o hindi ipakita sa iyo kung saan ka dapat lumikas. Oho. Di ba? Kung saan ka dapat bibili ng bahay na ligtas para kahit dumating yung dilubyo, dumating yung debris flow, wala tayong disaster na pag-uusapan, di ba? Ayun, so dapat ginagamit yan ng mga LGU, ng mga komunidad para iniiwas nila yung kanilang property, yung mga kabahayan, doon sa mga lugar na panganib. Ayun, pag nag-develop yung LGU, merong zoning doon sa lubhang mapanganib na tadaanan ng debris flow, na alam na natin, nasa hazard map Nung NOAA, makikita nyo doon. Huwag na natin tayuan doon. Dapat no-build zone yun. Kasi darating yung panahon, pagka nabuhusan ng pagkalakas-lakas na tubig yan. Kasi kung saan naman bumuhos ng malakas yung tubig na ulan, doon nagkakaroon ng disaster. Opo. So kapag natsempohan kayo, maaaring ngayon, wala pa. Maaaring bukas, wala pa. Sa susunod na 5 taon, wala pa. Pero pag dumating yung oras na binuhusan kayo ng katakot-takot na ulan, baka maging debris flow yun. Ayun, Maging flash flood. Nako, Prof, napakalaking bagay po na kayo aming makapanayam. Sana ay maging panggising ito sa mga kinaukulang ahensya ng PAMAD, Sige maging po. sa ating mga mamamayan, Prof. Salamat po. Sige po. Yung na mobile apps, sa Android, sa noaa.up.edu.ph, hanapin niyo po doon yung debris hazard. Ayan, debris hazard. Ayun. Again, Prof, maraming po salamat. Ingat po kayo. Sige po, maraming salamat. Ang atin pong nakapanayam ay si Professor Alfredo Maharlagmay, Executive Director po ng Project NOAA. Itong sinasabi natin, itong Project NOAA, matagal na ito eh. Matagal na. Oo. Opo. Pati yung hazard map. Hazard map, matagal na rin po yan eh. Pero ayun nga, ang problema, ilan-ilan po yata, di ko lang alam, baka may munisipyo ba, may city ba, may probinsya ba na sumunod? Yun nga, ang problema. Parang, Dapat siya mahigpit na pinapatupad. Yun, oo. Kasi nga, sabi nga ni Prof, sasabihin nila, hindi, ang tagal na ho namin dito. Lagi namang umuulan dito. Hindi naman dito dumadaan yung malakas na... Oo nga, ngayon. ilang henerasyon na ho kami dito eh. Kung tinan mo yung Nepal, di ba? Ayan, akalain ba nila mangyayari talaga sa kanilang buhay? Bakit naman sila magtatayo ng border control doon kung hindi ba? Totoo. Ibig sabihin, meron ho talagang trahedya na once in a lifetime. Pero ang problema kung mataon sa'yo, di ba? Huwag ka na, umiwas ka na. Umiwas ka na doon sa mga possibility na yan. Ayan. Nako. At dahil dyan, pinabati po natin si Ate Monica Joy Pacleb. Ayan ng Pampanga. Binabaha na sila, pero maganda pa rin si Monica. Yan, nanonood pa rin ng palatuntunan. Oo, ganyan dapat. At binabati rin natin ng advance happy birthday si Tito Ninong Engineer Edwin De La Rosa. At ang pinsan daw po ni Patrick De La Rosa, Doktora Queenie
de la Rosa. Happy weekend din sa inyo. Ang Ayan. sabi naman, Jen, magandang hapon. Baka pwede naman pabati sa saganang mamamayan. Oh. Ang nanay ko, Uy! si Caminda Monteliano. Oy, nanay. Magbe-birthday po sa August 30. Linggo po yun eh. Oo nga. Lagi po sila nakikinig ng tatay kong si Ka Eugene Monteliano Ayun. sa inyo pong palatuntunan. Yehey! Nanay Minda Monteliano, advance happy birthday po. Binabati po kayo ng Ka Joel Monteliano. Ayan. Yan. Ang amin din pong panalangin ay malusog na pangatawan ang nanay. Ano, ha? Ang Ka Ricky Haka naman sa Palawan, Jen at Nelson, happy 25th wedding anniversary. Kina Ronald at Maricel Arit ng Legazpi City, Albay. Yun. Nakasubaybay po sila ngayon sa saganang mamamayan. Kariki, salamat po ng marami at magandang hapon po sa inyo dyan sa bahagi ng Palawan. Yan. Ayan. Ang sabi naman ni Ka Christian Kasiraya, Oh. ayan, Kuya Jen, Kuya Nelson, mag-chill-chill lang tayo. Ha? Chill lang, Chill oo. tayo sa kimchi ni Kasi. Lagyan naman Ka Christian, ha? Naisingit mo pa yan? Pwede rin palang ilagay sa noodles yan, ha? Oh. Yung mainit, tapos pag lagay mo ng kimchi, Yeah. ako talaga naman, ugos ang... Tanggal na sipon. Sarap eh. Yun. Happy birthday daw po kay Adeline Napone ng Martan. Aba. Shout out kina Ginalyn Rosadino, Maria Teresa Torraso, Ricky de la Cruz, at Bernard Cortez. Yan. Ang Karon Aranzaso naman, Yan. maulang hapon, Janet Nelson. Aha. Masarap magkape ngayon habang nanonood ng Alaman. inyong palatuntunan. Oo, Yun. malamig eh. Kasama ko po ngayon ang Kuya Glenn Minggita. Ay, Kuya Glenn, kamusta po kayo? Kapitbahay ko sa Doña Faustina, ano ha? At ang inyo pong buong pamilya, pamilya Minggita. Kuya Arman Pascual at Kuya Dave Veninoso. Sa September 1 daw po ay happy birthday sa gwapong tito ko, Robert Nugid. At sa September 23 naman, advance, Tita Mutia Nugid ng Western Europe. Ayun. Salamat po. Si Ryan Torquato naman, sabi niya, pakibati po, lagi nakasubaybay, Dante Alisis ng Artacho, Pangasinan. Yan. Palagi pong nanonood ng Saganang Mamamayan. Yan. At si Kuya Brian Munday naman, Oy, si Brian, kamusta na? sina-shoutout niya ang kanyang magandang misis na si Wow! Rizalyn. Wow! At Rizalyn, shoutout daw. At sa kanilang mga anak na sina JC, CJ, Mama Bibian, Jazel, Krisha, Jib, at PJ. Ayan. Salamat po. Aha. Si Ka Ruel Motilia naman. Jen, pakibati ang Ka Brady Santos. Ayun. Oh, birthday. Nabanggit natin, ano ha? Si Ka Ruel Motilia ay nandyan naman daw kay SM ng Bulacan North. Ayan. Ang Ka Mira Valen, dyan po naman sa La Union. Dahil po walang pasok, maulan, nakatutok po kami sa inyong palatuntunan. Habang humihigo po ng mainit na kape. Uy, Yun. sarap naman. Yan. Si Ate Claire Paraguas, happy viewing po from Camina at Caprici and Claire dyan po sa La Union. At celebrating pala ng 11th anniversary ang mga kapatid sa lokal ng Barcelona. Diyan, Oy, ha? Spain! Hindi, Rizal. Ang lakas pa na. Sige, lakas ko. Lokal ng Barcelona. Meron pala lokal ng Barcelona dyan? Sa Rizal? Sa Rizal. Aba. Oo, ang binabati natin ang ka Mark Lester Ruy. Yun. Yan, from Kaboy Kabang. Iyan. Kaboy. Aha. Ang ka Rusty Bugurin. Ayan, Ayan, salamat po. Paulo DJ Limbo. Ayan, pakibati po ang tatay ko, Chopilo Limbo. At ang kanyang partner, Ate Mel Grace Hernandez. Happy anniversary po nung August 25. Yun. Salamat po. Oh, naku, ang dami pa nito eh. Paano ba ito mauubos? Aha. Aha. Abangan nyo po, may statement po si Senador Rodante Marcoleta. Diyan. Ganon. Ayun, sige. Labas siya ng statement eh, ha? Aha. Tungkol sa latest na mga pangyayari ngayon. Lalo na kay Orly Gutesa. Oo. Oho. Kasi matagal-tagal din siyang hindi nakapag
walang pagkakataon na makapagbigay ng reaksyon eh. Ngayon ata, meron siyang nilabas sa pamamagitan ng kanyang official page. At Kanyang isi-share din staff, natin dito sa ating palatuntunan sa ganang mamamayan. Tama, Isa pa, pahabol na pala, pabati po kami, asawa ko ng 18th wedding anniversary, August 28. Aba, ka Benito at ka Christine ng Paete, Distrito ng Santa Cruz, Laguna. Maraming salamat po, ka Benito Lianza at ka Christine Lianza. Happy wedding anniversary po sa inyo. Ayun. Sa mga taga-Tagumpay Dos, lalo na po kina ka Ruby Obelda, ka Marisa Baltasar at kina ka Ronnie at Arlene Newson. Pabati po from Kalinden. Kalinden, salamat po ha. At happy birthday po sa pinakamaganda kong tita. Yan ang Sino sinasabi yan? natin. Oo. Angustia Lanyohan. Happy 60th birthday po mula sa inyong pamangkin na si Don. Uy, happy birthday din po kay Carlito Gray ng Santa Cruz, Ilocos Sur. At happy birthday to Beatrice Buado. Bandami may birthday ngayon ha. Happy birthday kay Sailin Gamboa Panglinan ng Paraiso, Isabela East, Dadilo at Mamila, Mar at Kalin Gamboa. Happy birthday kay Neil Francis Balye Jr. ng Angono Rizal. At happy birthday kay Aimee Jokno. Happy birthday ka C.A. Vallejos. Ba? Kakakasalan, tapos kay birthday na naman. Celebration na naman to. No? Grabe naman. Oo. Ito po, huwag kayong alis sa pagbabalik namin, ibahagi namin sa inyo ang statement po ni Senador Rodante Marcoleta. Ano ba? Nagalit ba siya kay Gutesa? Alamin natin. Bumaliktad eh. Oo. Di ba? Alamin natin. Alamin natin. Magbabalik po ang Saganang Mamamayan! Nagbabalik po ang ating palatuntunan. Ano na nga ba ang naging reaksyon ni Senador Rodante Marcoleta sa recantation also, Ayun nga, oo. nitong si Orly Gutesa? May Kasi nilabas na statement yan. ayun, Oo. kasi kung ako yun, baka magdamdam ako. Oo. Di ba? Sabihin kong, bakit ka biglang bumaliktad? At saka, yun nga, yung normal reaction, di ba? At saka, ba't mo pa sasabing inalok ka namin ng 150 million? Di ba? Baka Ano ba? magalit Ano ba ang pa, official statement ni Senador Marcoleta Dito Anderson? po kasi sa kanyang Facebook page ay naglabas sila ng written statement. Okay. Ibig sabihin, official statement ito. Pero English kaya Tinagalog natin. Oo. At hindi na yung ganun kahaba. Ginawa na nating isang palita para madali ho nating maintindihan. Ha? Ang sabi dito ay nananatili po ang tiwala ni Senador Rodante Marcoleta kay retired Marine Master Sergeant Orly Gutesa. Ayun. Oho. So, hindi siya nagtampot. Sa tingin ko, parang nauunawaan Oo. ni Senador Marcoleta ang naging sitwasyon ni Orly Gutesa. Ang sabi niya rito, i-quote natin yung ilan, "My respect for Master Sergeant Gutesa has not been diminished Oho. by the release of his completely different statement on August 19, 2026. Oho. Kung matatandaan nyo, si Gutesa po ang tumestigo sa Blue Ribbon Committee at siya ang kauna-unahang testigo na nagsabing may mga delivery nga ng maleta na may pera. Tama. Kina dating Speaker Martin Romualdez at kay Saldico. At kasama siya dun sa nagde-deliver. Ang tawag niya, parang siya ang naging missing link Aha. ng pag-uugnay nila. No? Oh. Pero pinuri pa rin ho ni Senador Marcoleta ang tapang na ito ni Gutesa kahit na bumaligtad na nga po. Ang sabi niya, "It was all valor when he exposed the plunder of the people's money despite the risk to his personal safety and freedom." Okay. Ibig sabihin, patuloy ang kanyang paghanga dahil noong panahon na walang tumatayo, ay tumayo siya at buong tapang na ibinulgar ang kanyang nalalaman. Okay. Ayon sa senador, matapos ang pagharap sa Blue Ribbon Committee, yun na nga po, naging virtually rendered incommunicado. Hindi humahagilap. Parang Hindi yun ang- malaman kung nasaan. Yun ang unot huli niyang paglutang, no? Yes, after niya Biglang humarap nawala sa Senado, nawala. Nawala na. Ayan. Pero,
lumilitaw na ito pala ay nasa custody ng hindi pa matukoy na grupo noong panahon na yon. At habang siya ay nasa ilalim ng kustodiya na yon, ay pinilit siyang pumirma at magbasa ng isang pahayag na kinukunan siya ng video para bawiin ang kanyang salaysay. Hindi lang doon, idiniin pa niya. Ibig sabihin, itinuro pa si dating Congressman Mike Defensor at si Senador Marcoleta na di umano ay nagpagawa, nag-orchestrate ng kanyang testimonya kapalit ng pera para pinangakuan ng pera daw si Gutesa. Yun yung laban ng kanyang recantation. Hindi. Noong bago pa yung recantation. Wala pa yung affidavit. Alam na nila dahil may lumabas pong isang video na noong November 2025 kung saan ay nag-uusap nga po itong si Gutesa at yung kanyang asawa. Nag-uusap sa telepono. Oo. At November pa yan. Napakinggan ko, sabi niya, ito, i-record namin ito, So, may pagpayag si Orly Gutesa na i-record yung pag-uusap nila mag-asawa at in-upload pa po sa social media. Para nga may record sila. Yes. Diba? At doon lumilitaw nga na yun daw ang ginawa sa kanya. Dagdag pa ni Senador Marcoleta sa kanyang statement, sa naturang tawag nga, he repeatedly stated to his wife that this different statement was not his. Hindi kanya. Yet, had to sign it to spare his family from potential danger. Ayun. So yung statement na hindi kanya yun. Ang lamang ay para malayo sa panganib yung kanyang pamilya. Ipinapirma lang sa kanya. Yes. Ibig sabihin, November 2025 pa, gawa na yung statement na yon. Yun ang pinapipirmahan nga raw sa kanya. Pero ito ang kine-question ni Senador Marcoleta, Jen. Hindi si Gutesa. Ang kine-question niya ay itong naging bagong pahayag, yung lumabas na recantation noong August 19, 2026. Okay. Yung sinasabing affidavit. Dahil ang sabi niya rito, ito ay physically implausible and psychologically improbable. Imposible. Hindi pwedeng mangyari. Hindi Bakit? pwedeng mangyari ito. Eto, it is improbable for me to conspire with Gutesa. Then, nung panahon na yon, a complete stranger to me. Oo nga naman. Git ni Marcoleta, imposible anyang mabuo nila ni Defensor sa loob lamang ng isang oras sa isang restaurant ang isang detalyadong account of the massive transport of money in luggages. Tama. Mahirap din sa loob ng ganong kaikling panahon, makilatis na niya yung pagkatao ni Gutesa. Kasi noon lang daw niya, first time niya nakilala. Pinakilala sa kanya ni Mike Defensor. At doon din maiayos yung buong salaysay bago siya bumalik ng Senado. In just 1 hour. Ipinunto rin ng senador na walang bigat sa batas ang ginawang pagbawi ng testigo. Ayun. Ang sabi niya rito, the statement attributed to Gutesa only asserts a general denial. Talagang tahasa lang itinatanggi yung unang testimony. One which contains no evidentiary value. Wala naman daw kahalagang walang value bilang ebidensya dahil denial lang. Totoo nga naman, Eto, it is more believable that the threats to the life and or Mas liberty... kapani-paniwalaan niya. Yung threat to the life and or liberty of his wife and children forced Gutesa to sign an outrageous statement. Ayun. Yun niya mas kapani-paniwala. Di ba? Na pumirma siya dahil nasa... Panganib ang buhay ng kanyang pamilya. Ang kanyang pagwawakas dito, we must strengthen our resolve not only to identify those who rob the people's money without remorse, but also to recover every bit of it. Yan. Mahuli kung sino man yung mga nagnakaw sa pera ng taong bayan nang walang pagsisisi at mabawi natin ito hanggang sa huling sentimo. Ayan o, pahayag
Ibig sabihin dito, kung titingnan po natin, walang pagtatampo, Wala. Oo. walang galit, di ba? Nauunawaan niya. Naunawaan niya Ang kalagayan ni Master Sergeant Orly Gutesa. Oo, at ang kanyang kine-question dito, hindi si Gutesa, kundi yung inilabas na affidavit. Oho. Dahil naniniwala siya na hindi nga ito gawa ni Gutesa. Oho. At napilitan lang siyang permahan ito. Gaya nga nung lumabas din na statement nung video nung sila nag-uusap na mag-asawa. Oo, kasi may ganung Mas kapani-paniwala ata yung ganung tagpo. Yun ang sabi, ha? Oho. Kasi meron nga naunang ganung pangyayari. Tama. So yan po mga kababayan, kayo na po ang tumaya yan po yan official statement. At makikita nyo rin naman yan doon sa official page ata ni Senador Rodante Marcoleta sa Facebook. Oo, Ano, ha? Diyan natin kinuha yan. Eh. Yan. Oo. Ha? So yun po. Oho. Sabi niya, may pahabol lang pala, no? Pakibati naman daw po sa SGM ang ka Hendrix de los Santos, Tagaytay, Mendez Cruz, Dasmariñas, Cavite, mula po kay ka Jem Clemente. Ayan. Si Kuya Carlos Tamayaw naman, birthday pala ng kanyang apo. Advance happy 19th birthday kay RL Pagyo sa September 2. Bumabati po kanyang lolo Lito ng Adwas, Cabanatuan City, Nueva Ecija. Yan. Ka Joseph Salonga, pakibati po ang aking anak na nagtapos ngayon ng pamantasan ng lungsod ng Maynila. College of Science and Biology, major in Cell and Molecular Biology. Aba, pasensya na, sabi niya, hindi ako makauwi sa araw na ito mula po sa kanyang daddy, OFW, Damam, Kingdom of Saudi Arabia. Ayun. Sweet naman ni Daddy. Daddy, ang problema, hindi mo nasabi ang pangalan ng iyong anak, Kuya Joseph. Sabi niya, pakibati po ang aking anak. Pero anyway, sino man po ang anak ni Joseph Salonga na nagtapos sa araw nito sa pamantasan ng lungsod ng Maynila na ang kurso, Nelson, anong kurso? College of Science and Biology, major in Cell and Molecular Biology. Ayan, siguro lamang madali namang matukoy, no? Daddy Joseph Salonga, hindi niyo po nasabi ang pangalan ng inyong anak, pero ganun pa man, sino man ang inyong anak, ay congratulations po sa kanya at magpakabuti ka. Ikaw ay karangalan ng iyong mga magulang na naghihirap na nasa ibayong dagat. Yan. Pakibati daw po ang aking may bahay na si Caroline Mangay, 39, niyang kaarawan. Pati na rin po ang mga taga Pigkawayan, Maguindanao. Araw-araw po nanonood ng 100% sa ganang mamamayan. Pagbati po mula kay Wilson Magay. Salamat po. Yan. Nason, bago tayo magpaalam, mukhang nagkatotoo talaga yung sinasabi mo. Aba, ano yan? Mukhang wala na talagang plano ang pinag-usapan impeachment, ha? Sa impeachment. Wala na talagang plano ang prosecution team na may patawag pa ang dating head security ng Vice President na si Army Colonel Raymond Dante Lachica. Di ba dati, nag-uusap-usap lang sila. Nag-iisipan pa namin kung parang ayaw nga namin pitawag. Pero pag-uusapan pa ng mukhang prosecution. ngayon naiisa na tono. Meron na talaga. Nag-iisa na tono si kahapon ay Congressman Jervin Luistro. Oo. Tapos sa press ko ng iba, Lahat sila ganun halos isa na tono. Ibig sabihin, nag-meeting na sila at meron na silang nabuong desisyon? Yes. Hindi lang categorical na sinabing ayaw. Pero yun ang Yun din ang yun ang suma total. Ha? Sino nag-confirma niyan? Ayon po sa prosecution, sapat na umano ang mga naunang testimonya at ebidensyang nailahad upang ipakita daw po ang aligasyon ng maling paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President. Nabanggit ito pong si Colonel Lachica sa mga naunang testimonya kaugnay po ng 500 million pesos na confidential funds sa manoy ipinag-utos ni VP Sara Duterte na ilipat sa kanya. Samantalang sinabi ni Lachica na handa siyang tumistigo kung ipatatawag siya ng impeachment court na Si Colonel Lachica, inahanap ko
meron siyang official statement eh. Sabi niya, anytime. Oo. Parang gusto niya sabihin, please lang, ipatawag niyo ako. Parang ganun pa ang hamon niya sa ano eh. Pupunta ako dyan. Oo, anytime. At sa part naman ng, hindi ba pwedeng i-demand ng ano yun? Senator judges? Eh, Kasi hindi ng tono naman ni presiding officer ano eh. pwede daw nilang gawin, pero at the proper time. Kasi ngayon, merong ano eh. Ganon? Oo, paglilit. Ibig sabihin, ongoing yung trial eh. Oo nga. Bagay, kasi sila. Pero parang ang diskarte nila, kasi ito, ipatatawag yung sa susunod, yung kernel. Di ba? Parang para sa kanila, sapat na yon na testimonya at saka yung mga nauna pa at hindi na kailangan Hindi pa na. itong si La Chica. Hindi na nga daw kailangan. Oo. Para sa kanila. Ha? Oo. Well, tignan natin, yun ang diskarte ng prosecution, you know, ha? Yun po ang anong tawag doon? Strategy nila. Nason. Eh kung paano gawin na halimbawa ng depensa, Na? silang magpatawag kay La Chica. Pwede naman. Kaya lang, ang tagal pa nun dyan eh. Ganon? Kasi- Kasi nagmamadali na silang lahat, di ba? Oo. Kasi gusto nila, bago matapos ang taong ito, 2026, matapos na rin ang impeachment trial eh. Kaya lang, Oo. kumbaga sa basketball, Oo. nasa prosecution ng bola eh. Ganon? Sila ang masusunod kung saan nila gusto i-shoot eh. At kung kanino ipapasa eh. Pag natapos na ng prosecution, yung kanilang presentation, saka naman yung defense. Kaya matagal pa. Kasi tatapusin mo muna lahat ng prosecution. Kaya nga hindi makasingit yung senador, gusto na rin nila ipatawag eh. May mga senador na nagsasuggest eh. Oo nga eh. Kaya lang wala silang, kumbaga sa trial, wala silang espasyo eh na, paano mo ipatatawag mo sa isang part Oo ng... nga. Hindi naman yan ang priority namin. Iba ang priority ng prosecution. Parang baka sabihin nila, hindi nyo sinusunod yung ano namin. Diskarte namin. Bagay, tignan natin no? Sa mga punto na yan. Kasi parang vital no? Vital witness, kumbaga nga, no? Kasi ang ginawa ng mga pinatawag nilang testigo na tinatawag nilang hostile witness, ipinasa lahat kay La Chica eh. Kasi alam din nila yun ang strategy, no? Hindi, sa akin may tinatanong, hindi. Ang ginawa ko lang, binigay ko lang yung pera. Si La Chica po ang gumastos, siya ang kasi siya ang intelligence officer eh. Yun na nga. Paano anya natin ito gagawin? Kasi lahat ng daliri namin nakatutok kay La Chica. Tapos sabi naman hindi namin papatawag yan. So lumilitaw dyan, kung ito ay labanan ng perception, matatalo ho yung prosecution sa perception na, teka muna, akala ko ba gusto natin alamin kung ano nangyari sa pera, ba't tayo natin ipatawag yung nakakaalam, di ba? Ang tawag dyan, may personal knowledge. Kasi nasa kanya yung pera. Siya pinagbigyan, ba't tayo may ipatawag? Yun na Di nga. ba? Kulang na nga lang, inaaglahi yung mga witnesses. Yeah. Di ba? Kung ano tinatawag, name calling, ang para lang... Kung pwede nga tirisin di ba? Oo. Tiniris niya yung testigo na wala namang personal knowledge kung paano ginastos yung pera. Kaya nung walang mapiga, Yun ang pigaan nyo, sila Chica. Yan ang may personal knowledge. Ang sabi nung parang aso na bumahag ang buntot di ba? Doon ka ngayon magtataka. Dahil huwag na natin bigyan muna ng konklusyon na maipapaliwanag nga ni La Chica yan. Pero pagka bumahag ang buntot mo, ano pang iisipin ng tao, di ba? Yun ang nga. Na natatakot ka, baka maipaliwanag ng tama. At lumitaw na wala pala talagang anomalya dyan sa confidential fund na yan. ang aking ipinagtataka ngayon, Nelson, bakit pinagtutulong-tulungan ngayon si Senador Robin Padilla? Lumalatay ba sa kanila ang mga statement ni Senador Robin Padilla? Di ba? Ano yan, ang tawag dyan ay deflection. Kasi tinan mo, bakit Robin Padilla? Sikat si Robin Padilla. Maraming taga number 1 yan, di ba? Oo, totoo. Sa election Nung sila. Sinong masikat, Robin Padilla o si La Chica? Si Robin Padilla. Kaya nga, kasi kung wala kang Robin Padilla, nabubugbugin, ang pinag-uusapan ngayon, ba't hindi niyo pinapatawag sila Chica? Di ba? Bakit takot kayo? Yan yung kumbaga sa public discourse o sa diskusyong pambayan, usapan, pangtapal na huwag natin pag-usapan sila Chica, talo tayo eh. Si Robin Padilla.
Masyado, kumbaga sa usapang kanto, inuurot niyo masyado si Robin Padilla, eh, no? Eh, kasi kung ano-ano ngayon sinasabi sa kanya, so tinatawag ng BO-BO, etc. Hindi, ang payo ko kay Robin Padilla. Ituloy pa. Hindi, sabihin mo. Bakit gustong-gusto nyo, bakit akong uusapan ninyo? Bakit ako laging topic? Ako naman, ako personal ko, mukhang lumalatay sa kanila yung mga statement ng Robin Padilla. Kasi una, doon sa mga punto na gumagamit ng aliases. Ngayon daw, pati lumilitaw nga naman, pati ang totoo ang nangyayari ngayon tuloy, pati daw mga bayani, posibleng magalit kay Robin Padilla. Kasi totoo naman, lahat naman, sino bang bayani walang alias? Si Gat Jose Rizal nga eh. Madaming alias yan. Maraming aliases Daming eh. girlfriend yan eh. Andres Bonifacio. Kada isang nililigawan, ibang pangalan. Ibig sabihin, sa mga ganyan talaga mga pagkakataon, may mga aliases. Lalo na kung confidential fund. Kaya nga confidential fund. Yun. Saan mo itatago yung pangalan mo? May Diba? nagalit pa, nag-react pa yung kamag-anak ni dating Senador Benigno Ninoy Aquino. Sabi nila, tama naman, may alias talaga si Senador Benigno Ninoy Aquino, pero wala naman siyang confidential fund. Paano siya magka-confidential fund? Wala naman siya sa Pilipinas. Senador ng... tsaka, ang punto naman kasi dito, talagang yung ang aliases, pangkaraniwan talagang ginagamit yun. Lalo nga po sa panahon ng revolusyon, sa panahon ng digmaan, etc. etc. Ano ha? Yan, totoo nga. Pati COA, hindi naman pinupuna yung aliases eh. Oo nga, oo. Wala nga sa report na, bakit ganito mga alias nyo? Wala. Walang question sa alias, sa paggamit ng alias, dahil hindi naman kasama sa memorandum na ito ay binabawal. Totoo. At saka, meron pa akong hinahanap kanina pa eh. Yung punto ng Senador Robin Padilla na kung halimbawa ba ang DepEd ay mayroong confidential fund, ay pwede kayang napigilan ang nangyaring shooting incident una sa Tacloban, etc., maging doon sa Ateneo. Abay, ngayon, Nelson, parang nag-iiba na ang direksyon, ha? Sana ba yun? May nakita akong statement ni Congressman Adjong, hindi daw po dapat iniuugnay yung kakulangan ng confidential fund ng DepEd sa nangyayaring school shooting. Ayon daw po dito kay Kong Zia Alonto Adjong, hindi dapat inililihis daw po yung usapin ng 112.5 million pesos confidential fund na natanggap daw po ng kagawaran sa ilalim ng pamumuno noon ni BP Sara Duterte. At iginigit na walang hinihinging pondo, wala pong hininging pondo si Deputy Secretary Sani Angara. Sa ngayon, ito sa pangunguna ni Secretary Sani para rito dahil wala naman anyang direktang mandato ang ahensya na magsagawa daw po ng operasyon na may kinalaman sa isang security agency. At ang usapin niya dapat tumutok sa controversial na pondo ng DepEd noong panahon daw po ni BP Sara at hindi sa ibang issue na napupunta nga daw po doon sa shooting incident sa mga eskwelahan. Ang pinaggamitan ng alam ko ng confidential fund noong panahon ni BP Sara ay yung recruitment, Nelson. Recruitment ng kaliwang grupo sa loob ng mga eskwelahan. Diba? At saka sa mga colleges and universities. Doon yata nagamit yun eh. At pinagamitan. Hindi naman, kasi sabi nila, hindi, DepEd, bakit may confidential fund? Saan gagamitin? Diba? Kasi nga po, ang mga eskwelahan, at alam naman natin na nangyayari ay nagiging breeding ground ng recruitment ng New People's Army. At saka hindi mo pwedeng questionin kung bakit may nung panahon confidential na yan, fund. Binigyan nyo. Binigyan nga eh. Tama. Inaprubahan ng Kongreso eh. Nasa batas. Nasa GAA. Mga congressman, kayo pumirma, kayo nagpatibay, tapos dapat doon ninyo binigyan, di ba? Kaya kung Nung ako nagde-deliberate ka ng budget, dapat hindi nyo binigyan. Kung ako nasa depensa, sino ba ang nagbigay? Kayong mga congressman, sino ba nakapirma? Hindi ba? At kung halimbawa siya ay nabigyan ng pondo,
Ang gagawin ba doon, hindi dapat gastusin? Eh dapat. Kaya nga may pondo. Nung binigyan ng pondo, confidential fund, dapat ino lang yan, hindi mo dapat gagastusin yan. Ba't mo kasi ginastos para wag makapag-recruit ng mga NPA sa mga eskwelahan? Oo. Again, bumabalik tayo doon, Nelson, isa nga sa talagang ako ito, nakukumpirma kung totoo na eh. Mara talagang galit na galit daw ang kaliwang grupo nung administration ng Duterte kasi wala talaga, ilang taon sila. Walang recruitment. Walang recruitment, zero recruitment. Ayun nga, mula sa problema. mga eskwelahan at mula sa mga sulok-sulok ng ating bansa sa pamamagi na harang ng NCAP. Ay, NCAP, ang tawag doon? Hindi pala NCAP. No contact No apprehension. contact. No? Kung sa ginawa yata yan talaga dun eh. Hindi na kinokontak yung mga ano eh. Basta lang ina-apprehend. So, lumalabag sa batas traffic ko yun eh. Yung anong tawag doon, luplin. Yung sa mga barangay. Oo. Ano yun? Alam ko rin yun. Kaya lang hindi natin mabig kasi. Basta. NTF, LCAP. LCAP, NTF, LCAP. Hindi po NCAP. Oo. Nagkagulo-gulo na. Yun ang NTF, LCAP. Teka muna. Ha? May dolyar ka ba dyan? Nako, dolyar. Dolyar ka ba dyan? Meron ako na itabi ko. Nako, mayaman ka na. Ay, congratulations. All-time low na naman ang peso dollar exchange natin. So, ibig sabihin, paldo ko ngayon. Mayaman ka na. Oho. Ang dolyar po ay nagsara 61.88. 61, umabot na ng 62 ng kahapon. Hindi, ito. Ito kahapon lang yan. Kahapon, oo. Ito, yung latest. Yung talagang totoo. Oo. Yung ano tawag dito, real time. Real time. 62.24. Wow! Real time. Tama-tama, meron akong 100 dito eh. Ay, problema niya, yung mga may utang na dollar. Ha? Yun. Patulad ng Pilipinas. Kung 62, di $100 ko, 6,200 dito. Oo, 6,200. Ba? Kaya yung Paldo. sweldo natin sa Facebook, tumaas-taas ng kaunti. Oo nga, no? Pati sa YouTube. Ha? Magpo-post pa ako ngayon, marami. Pataas ang dolyar. Karay Manyo, magandang hapon po. Napakasarap daw po sumabaybay sa saganang mamamayan habang humihigop ng mainit na kape. Yun. Watching po kami sa field auditing sa pangunguna po ng Karay Manyo. Ayan. Nel Bautista, hello po. Jen, Nelson, happy viewing po. Dito po kami sa Paris, France. Ednel Bautista. Charito Lorenzo. Salamat po mga taga riyan sa Paris, France. Huwag muna kayo magpagas. Bababa ang presyo ng gasolina sa Martes. Bababa. Piso, gasolin. Oho. Diesel, 4 pesos. Oho. Malaki-laki yan. Wow, congratulations. Halimbawa, maubos na yung gasolina nyo, Oho. tulak nyo muna. Ipahila niyo muna. Oho. Naka. Ayan, oh. Ayan, malaki So, yan. bababa tayo. Diesel. At saka magandang ano dito, Jen, sa world market, Oo. ang trend ay pababa talaga. Ganon. Wag lang topakin si Donald Trump. So, magkakarga ako Martes ng tanghali. Oo. Ayan. Tataywan, Nanay Vilma, ingat po kayo sa kanina Santa Cruz Zambales, ha? Nako, magandang hapon po sa inyo. Friday ngayon, nako, sana Friday masarap nga. ang ating hapunan. Oo, sarap yan. Nagpaluto ako ng yung inihaw na talong at saka tuyo. Ay, Nelson, yan, sarap yan. Sa bahay. Problema, hindi naman tayo pwedeng kumain sa inyo, eh, no? Maliit lang mesa. Maliit. Tsaka, hindi sila Kasa-kasa lang kayong tatlo, apat. hindi nagpapapasok doon sa sa compound. Kaya para ID. Tapos may ano pa, ano tawag doon? QR code. Kobe, ano yung... Swab. Yan Swab. ka. Malalaman mo, after 2 weeks pa. Ay, NBI clearance. Ayun, ako po. Wag na. Ito na po ang ating palatuntunan sa ganang mamamayan. Programang favorite ng bayan. Dahil weekend ngayon, enjoy the weekend with your family. Ingat po tayo, talagang may mga pagbaha pa rin, ha? See you on Monday. Bye!